Amen. So, I believe, kilala niyo po si Solomon. Ang talagang word na mapagkakakilalan sa kanya ay ang salitang wisdom. Siya po yung sa maraming po pwedeng hilingin, ang kanya pong hiniling ay ang karunungan. And I remember sa akin pong mentoring, sa amin pong mga pagtuturuan ng mga pastors, sinabi ko na talagang wise ang naging wish na wisdom ni Solomon. Okay? Because Solomon asked for wisdom. And I believe all of us the same thing na dapat hingin po natin sa Panginoon, karunungan. And you know, the background, the reason why he asked for wisdom, because para sa kanyang magiging paghahari, yun ang kanyang kakailanganin. You know, kahit hindi po tayo maghahari, sa totoo lang po, lahat ng tao ang kailangan natin wisdom. Okay? At ang Biblia po nagsasabi that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. So kaya importante po na ang karunungan ay asamin o nasain ng bawat isa. Well, doon sa ating naging mentoring, pastors, if you can still recall, ang na-share ko po sa inyo, sa buhay po, kakailanganan natin ng wisdom, una po sa usapan ng discernment. He asked for wisdom. Ang sabi niya, that I may discern good and evil. Hindi ba the same thing with us? We also need wisdom para sa discernment. At ngayon nga po, maganda yung ating pong tatalakayin. Binibigyan ko lang po kayo na magiging pinakapundasyon po natin. So, we need wisdom for discernment. Diba? Para ma-discern natin kung ano ang tama, kung ano ang mali. Kailangan po natin ng wisdom sa decision making. Because every day, gumagawa po tayo ng pasya. So, we need wisdom in every decision na gagawin po natin. So, yun po mga kapatid. Siya po ay humingi ng wisdom sapagkat kailangan niya ng discernment. At ang pagkakaroon ng tamang discernment ay nagpapahayag at nagpapakita ng wisdom talaga, mga kapatid. The same thing with our decision. In every decision po natin, makikita po at mahayag po ang karunungan. So kaya, mga kapatid, importante po ang wisdom for discernment. Importante po ang wisdom para din po sa tinatawag nating decision or decision makings. Kailangan din po natin ng wisdom for dealings. Ibig sabihin po, ang bawat isa po sa atin, everyday, nakikipag-mingle tayo sa mga tao, nakikihalubilo po tayo, may mga na-encounter po tayo, namimit po tayo na iba't ibang tao. So siguro maganda na meron tayong wisdom para po sa tamang dealings sa mga tao. Sa context po ng kay Solomon, importante po ang wisdom sa kanya para po sa discernment, decision, and dealings. Katulad po nung nangyari na nag-aagawan po sa anak. Excuse me po, kukuha lang po ako ng water. Sorry po. So, remember that story? Nung meron pong dalawang nanay na nag-aagawan po sa anak. Okay? So, iniharap po yan kay Solomon. At yun po ang isa sa unang manifestation ng wisdom po ni Solomon. Na kung saan, sabi niya, okay, kunin ng bata, hatiin po siya. Remember that? Oh, that dealing is actually an obvious manifestation of divine wisdom. Na talagang ang karunungan na ibinigay ng Panginoon sa kanya kung paano i-deal hindi lamang ang mga tao kundi ang mga problema. At syempre po, napakaganda na sa buhay natin magkaroon tayo ng wisdom for discernment para sa decision at para po sa dealings natin sa mga tao. Minsan kasi mga kapatid, hindi natin namamalayan kung paano natin harapin ang sitwasyon, kung paano natin harapin ang problema, okay? Hindi po nakikita yung karunungan ng Diyos. Minsan kasi napupuno na po tayo ng ating pangsariling kaisipan. Yung desisyon natin, hindi nakakakitaan ng wisdom.
Wala na tayong pakialam kung makakaapekto, kung makasisira, basta ang nagiging importante na po sa atin, yung gusto po nating gawin. That is the reason why every day we need to seek for God's wisdom. We need to ask God for wisdom because in every decision na gagawin natin, may accountability, and it is good for every believer to decide right. And for us to have an assurance that our decision is right, make sure that before you decide, you consulted God first. Diba? You have consulted God. Yun po ang dapat, mga kapatid. Kaya this time, I believe, establish na po sa atin yung pong halaga ng karunungan. Ngayon, ang ating pong sesentruhan sa idea po ng sulat na ito ni Solomon. Pansinin natin muli. Ang sabi po niya, like a father na nakikipag-usap sa anak, My son, if thou wilt receive my words and hide my commandments with thee, so that thou incline thine ear unto wisdom, and apply thine heart to understanding. Yea, if thou criest after knowledge, and liftest up thy voice for understanding, if thou seekest her as silver, and searchest for her as for hid treasures, then shalt thou understand the fear of the Lord, and find the knowledge of God. For the Lord giveth wisdom, out of his mouth cometh knowledge and understanding. So, huwag yung pong paghihiwa-hiwalayin po yan, yung kaugnayan ng wisdom, knowledge, and understanding. Kumbaga, yung malaman mo, maunawaan mo, at mai-apply mo. So, it is not enough na alam mo. Dapat naiintindihan mo. At syempre po, ang talagang wisdom, it is the application of knowledge and understanding. So, ngayon po, sa ating pag-aaral, ang sesentruhan po natin is the marks. Okay? The marks of a true learner. Diba? So, ano po yung pong mga pagkakakilanlan? Anong makikita po natin? Ano pong mga palatandaan? Kasi nga po, ang ating pong motibasyon ngayon, ang ating pong encouragement ngayon, ang ating pong appeal ngayon is for all of us to become a learner. Be a learner. Yan po ang ating pong mensahe, mga kapatid. Ang talagang isang tao na masasabi nating learner, hindi po nasusukat sa dami ng kanyang alam, 'di ba? Kundi sa kanyang willingness na mag-grow. Yun talagang ang gusto po niya ay ang mag-grow. Dito po sa ating teksto, makikita po natin na talagang ang importante sa tao is to gain wisdom, yung divine wisdom, para po mas specific po tayo. Ito po ang mga talata, ito pong teksto natin, ang magre-reveal po sa atin ng marka o pagkakakilanlan sa mga tunay na learner. Tingnan niyo po ang sabi ng verses 1 and 2. Verses 1 and 2. My son, if thou wilt receive my words, and hide my commandments with thee, so that thou incline thine ear unto wisdom, and apply thine heart to understanding. So, makikita niyo po rito yung word na receive, at saka yung incline thine ear. So for me, ang learner po o ang marka ng isang tunay na learner is a teachable spirit. 'Di ba? Pagka sinabi nating learner, dapat teachable 'yan. Natuturuan po 'yan. Hindi po matayog ang puso. Hindi po hambog, hindi mayabang. Hindi siya yung, naalala ko po nung mga young people kami, meron po kami naging programa sa youth na ang pinag-uusapan po is the marks of a pseudo-disciple. Pag sinabing pseudo, di po ba, yun po yung false. Ano yung marka ng mga pseudo-disciples? Alam nyo po, for me, I believe, kaya importante talaga na ang mga young people o sa church natin, yung mga programa natin, hindi tayo dapat doon sa programa lang Dapat po talaga binibigyan pansin po natin kung ano po yung mga naituturo sa akin. Alam nyo, hanggang ngayon hindi po nawawala sa akin yan. Yung pong natutunan ko, actually po sa lahat ng tinalakay namin sa marks of a pseudo-disciples, marami po yan at pwede namang ma-review, pero ang halos nakatatak na sa isip ko po, ang marka ng mga pseudo-disciples, sila si Mr. I Know It All at saka si Miss Teach Me Not.
Okay? Si Mr. I know it all. Alam ko na lahat. At saka ito pong kanyang kapartner, si wag mo kong turuan. So mga kapatid, this is actually a big disadvantage if we are not teachable. Kasi ang laki-laki ng pakinabang kapag ka teachable tayo. Importante po kasi na sa usapang Kristiyano, maintindihan natin na may Biblia po tayo at ito po ang ating pinagkukunan ng karunungan. At ang Bible po ang mensahe, salita ng Diyos para sa atin. At ang pakinabang po ng Bible, hindi lang po sa usapang masasabi nating doktrina, kundi ito po ay aklat na sasawayin po tayo, sasansalain po tayo, at gagabayan, tuturuan po tayo. Remember, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. So, ang teachable po, ito po yung idea nung salita ni King Solomon, receive my words. Incline thine ear. So, ang mga teachable po, masasabi nating receptive po yan. Diba? Kaya nga, Kristiyano, ito po yung isang malaking advantage na kapag ka uma-attend po tayo ng church, kasi kaya tayo nakikinig ng preaching para matuto. So, dapat teachable po tayo. Hindi maganda na Kristiyano po tayo, tayo po'y iwas o negatibo sa mga pagtuturo. Diba? Sunday school, for example, yan po ay malaking bagay. By the way, payagan nyo po ako, ano ho? Sapagkat meron pong pagkakataon na minsan habang ako po ay nagbabrowse sa aking pong FB, lumalabas po doon sa pinaka-wall ko po yung mga sari-saring mga preachings. And then, may narinig po ako. At ang sabi po nung isang nangaral, di ba, not to criticize, but to analyze if his statement is right. Kasi yun po ang importante eh. Kaya paalala lang po sa lahat. Hindi po ngayon nakikinig kayo at nanonood kayo ng mga online preachings or yung mga message na yan, kahit nga sa mga reels lang, make sure na yung tatanggapin po natin malinaw po sa atin. Kasi po, like for example, ako, hindi lang naman po ang ilan sa atin. Kaya nga importante, may mga pagkakataon na talagang masasabi nating magandang pakinggan. And at first, 'di ba? Parang ang mangyayari sa iyo sa bawat isa yung pong kasi kaya ko lang po sinasabi ito, I believe this is very important to somehow have an idea that hindi po ngayon sounds spiritual, areglado po. Meron po akong narinig na nangangaral na sabi niya, kapag ka hindi ka nagbabasa ng Biblia, hindi ka dapat mag-guilty. Hindi raw po tayo dapat mag-guilty kapag ka hindi tayo nagbabasa ng Biblia. So, sapagkat ang dapat daw po, magutom tayo. Okay? Huwag kang mag-guilty kung di ka nakadalo, huwag kang mag-guilty kung di ka nagbasa ng Biblia, sapagkat wala raw po, yung mga hindi raw po ba kumain, nagigilty raw po ba yun? Ay, nag-guilty ako na hindi ako kumain. Just try to imagine, mga kapatid, yung pong logic. Sa Biblia po kasi, ang pagbabasa po, utos ng Diyos. Ang pagdalo po, utos ng Diyos. So, ang sabi po ng Bible definition about sin, whosoever committed sin, transgresseth also the law. For sin is the transgression of the law. Meaning to say, kung utos na magbasa ng Biblia at utos na huwag pabayaan ng pagtitipon, nagkakasala yung hindi sumusunod. Tama po? Ngayon, kung hindi mo sinunod at hindi mo ginawa, nagkasala po tayo. So dapat tinuturing natin kasalanan na hindi tayo dumadalo, hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Ang ibig sabihin, hindi napapabayaan natin ng pagtitipon. Okay? Pero in fairness, sa heart po, I believe, meron siyang gustong ipunto, kaya lang, baka po na-disregard yung pong Biblia talaga. Kasi sa Bible po, ang magbasa at ang dumalo ay utos. At ito po, lalabas na kasalanan pag hindi natin nagawa. Ang tanong po, kung ito po'y kasalanan, dapat ka bang mag-guilty o hindi? Kaya gusto ko lang pong liwanagin
na ang Kristiyanong hindi nagbabasa ng Biblia, dapat nagigilty ka. Dami-dami mong binabasa, wala ka nang ginawa, kundi mag-FB, meron kang time, tas wala kang time sa pagbabasa ng Biblia, tas hindi ka nagigilty. Aba, di ba? Mag-guilty ka naman kung hindi ka nagigilty, mga kapatid. And then ang sabi po, not forsaking the assembling of ourselves together. Tapos, sasabihin po natin, wag mag-guilty kung, kung walang valid reason, dapat nagigilty tayo na hindi tayo nakakasunod. Sa usapang definisyon ng kasalanan, yung suwayin mo ang utos, kasalanan. Yung mabuti na hindi mo gagawin, kasalanan. Mabuti bang magbasa ng Bible? Therefore, di ba? The answer is yes. Therefore, sin kapag hindi natin ginagawa yung mabuti. At ang Kristiyanong turo, pagka may kasalanan, dapat nagigilty po tayo. Yun naman po yung nabanggit ko lang sapagkat importante po na tayo po ay natututo. At para tayo po'y matuto, kailangan po teachable tayo. Diba? Kailangan po maging teachable po tayo. Ang sabi po, receive. Ang sabi po, incline thine ear. Diba? Yan po ang paalala po. A true learner is willing to be taught. Diba? Willing po tayo. Kaya si Apostol Pablo nga po, tagal-tagal na, gusto pang marami pang matutunan eh. Di po ba? Still willing to learn. So, kaya importante po na ang tao po ay teachable. Diba? Lahat pa naman tayo nagkakamali. Lahat naman tayo medyo may kakulangan, may limitasyon. And then, as we continue on, habang nabubuhay tayo sa mundong ito, hindi naman po pwedeng alam na natin ang lahat. Habang tayo po'y nagpapatuloy, tayo po'y natututo at patuloy na natututo. And the attitude is very important. Teachable attitude, teachable spirit, that is very good, mga kapatid. It is good to have a teachable spirit, teachable heart. So yung desisyon natin, yung pong lahat ng ginagawa natin, mga kapatid, importante po na guided po tayo. So, the right thing to do is to receive instruction. Diba? Receive instruction. Let us always regard wisdom. Diba? And then, importante po na nandoon yung mababang kalooban. So, hindi natin dapat nire-resist ang correction. Dapat po mga kapatid, binibigyan nating importansya yung pong katotohanan ng salita ng Diyos kaysa sa mga opinyon. Mga kapatid, mahalaga po na naiintindihan po natin na ang paglago po ay kinakailangan. So kaya ako at ikaw, as we continue on sa ating pong Christian life, dapat lagi tayong natututo. And for us to learn, we need to be teachable. Diba? Kailangan po natin na tayo po ay maging teachable. Yung pride po, yan ang nagsasara ng ating pong tenga para hindi makinig. Diba? So, parang ang simple idea po, yung pong pride closes the ear. Pero yung humility po opens the heart. Ang isang taong may kababaan ng loob, laging bukas ang puso. Di po ba? Kaya nga sabi ko, ako po, patuloy ko pa rin pong ina-apply yung sinasabi ko po kasi ang learning po, nakukuha natin through orientation. Kaya po, wag tayong hambog na porke matagal na tayo, na porke matalino tayo. Mga kapatid, in everything na gagawin natin, particularly sa Panginoon, kailangan po ng orientation. Hindi ngayon maganda ang boses mo, exempted ka na sa mga pag-uusapan sa choir o sa music, 'di ba? Ang ministry ng church. Hindi po pagandahan lang ng boses yan, mga kapatid. 'Di ba? Ang pinakamahalagang tono sa pag-awit ay ang tono ng puso natin sa Panginoon. So kaya po para mas maging mainam ang choir at ang music ministry po natin, may mga pagtuturo na ginagawa, mga kapatid. And then receive instruction. Wag na wag tayong dadating doon sa punto na parang alam na natin ang lahat, na magaling po tayo. Members, dalawa lang po ang klase ng members, yung mga natututo at hindi natututo. At titiyakin ko po sa inyo, ang natututo, ito po yung tumatanggap ng turo. At ang hindi natututo ay yung pong mga masasabi po nating nagre-refuse doon sa itinuturo. So, kailangan po natin na maging teachable.
Be teachable. In order for us to learn, we need to be teachable. Yan pa naman ang appeal ng mensahe ko. Be a learner. The writer of the book of Hebrews, di ba? Very disappointed po siya sapagkat yung dapat mga nagtuturo na kailangan pa ring turuan. Okay, Hebrews chapter 5 verse 12. For when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not of strong meat. Kaya po, yun po'y nagiging problema. Ang tagal-tagal ng Kristiyano, sa tao pa rin nakatingin. Ang tagal-tagal ng Kristiyano, sa sitwasyon pa rin po, nagbabase ng desisyon. Diba? Wisdom is very important and necessary sa bawat desisyon na gagawin po natin. Mga kapatid, mga minamahal, napakahalaga po na tayo'y magkaroon ng tamang puso na tatanggap sa turo ng salita ng Panginoon. Sometimes, yung mga nagmamagaling, yun po ang walang alam. Okay? Yung mga nagmamagaling, yung mga mataas ang tingin sa sarili, yun po ang namamali. Pansinin niyo po, in the reality of life, those so-called Christians, if they are acting like parang matagal na sila, alam na nila ang lahat, and then very idealistic na dapat ganito, 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 mamamanifest po na talagang hindi natuto. Kaya nga sabi ko po, kahit gaano katagal na, kahit paano naman po, yung 36 years ng pagpapastor sa time na ako po, so yung po matagal-tagal na rin po yun. But I'm still learning. Natututo pa rin po ako, and I am willing na matuto. At ang susi, teachable spirit. Be teachable. Orientation, may matututunan ka pag nakikinig ka ng instruction, ng orientation. Observation, kung ikaw ay observant, matututo ka. Okay? Opposition, obstacles, objection, yan pong mga yan. Pagka inaral nyo po, pag may kumontra sa'yo, may matututunan ka. Mga kapatid, ang buhay natin ay buhay na laging may lesson. Ang kailangan lang, teachable tayo para tayo po matuto. Ang masakit po, ang tagal mo na nga, pero hindi ka pa natututo. Yun po yung masakit doon. Tinuruan ka na, pero balik at balik ka pa rin sa dating kamalian, sa dati pong mga maling gawi. So, yun po ang isang bagay na gusto ko pong ating maunawaan. Diba? Sa Proverbs chapter 9 and verse number 9, magandang idea po yung bigyan mo raw po ng instruction yung wise man, ano raw po ang mangyayari? Mas magiging wiser. Diba? Give instruction to a wise man and he will be yet wiser. Mga kapatid, lalo pa siyang matututo at magiging pantas. So, napakahalaga po, mga kapatid, ng teachable spirit. So, be teachable. That is point number 1. Number 2, be tender-hearted. Be tender-hearted. Ang talagang isang tao na masasabi nating learner, siya po ay may malambot na puso at napakasensitibo sa aral, sa katotohanan. So, dito po, magandang makita nyo yung sinabi po ng verses 2 and 3. Di po ba? Yung bang idea nung apply thine heart. Kung may Bible kayo, bigyan pansin nyo po yan. Apply thine heart. And then cry after knowledge. So, ang idea po nito, mga kapatid, yung bang puso na talagang tumatanggap. Diba? So, yung pong, tingnan nyo po, again, verse number 2. So thou incline thy ear unto wisdom and apply thine heart to understanding. So kaya nga sabi ko, tender-hearted, teachable spirit. So be teachable, be tender-hearted. Alam nyo, mga imperfect po tayo. Kaya dapat open po tayo sa pagtutuwid. Open tayo sa paalala. Open po tayo sa babala. Kaya ang puso natin, wag maging matigas. Sabi ko nga, yung kapalaluan, patitigasin niya ng puso natin eh. Kasi kahit alam nating tama na yung sinasabi sa atin, pagka po umiral yung pride, ba totoo nangyayari po yan? Na kung tutuusin, kuha mo naman yung punto niya. Kaya lang, ang tingin mo, lalabas naman, mahinang klase ko. Lalabas naman, parang, alam mo yon, mapapahiya ako. Sometimes, ganun eh.
And because of that, imbis na mag-benefit tayo, ang nangyayari po, disadvantage. 'Di ba? Kaya nga ang tama po, malambot na puso. Huwag po tayong mabuhay doon sa tayog ng ating kalooban. Kaya gusto ko pong bigyan pansin tong verse number 2 'di ba? Ang sabi po, yung incline thine ear unto wisdom, 'di ba? Yung receive my word, sabi niya sa verse 1, and then incline thine ear unto wisdom. So, teachable. Okay? Yung bang makinig ako, yan yung gusto niyang ipunto Oh, makinig ako. Tanggapin ko yung aral, tanggapin ko yung turo. And then, apply thine heart. 'Di ba? Apply thine heart to understanding. Importante po na ako at ikaw, as we continue on in the Christian life, open na sawayin tayo kung kinakailangan, paalalahanan tayo kung kinakailangan. Mga kapatid, ang pinakamabigat, kahit na dalo ka pa ng dalo, kapag ka matigas na puso mo, wala na, hindi ka na matututo. Tama po? Opo. So kaya nga ang maganda na ang prayer natin sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng teachable heart, di ba? Teachable spirit. Bigyan mo po ako ng tender heart, ng malambot na puso. Siyempre po, kahit naman sa lupa, na isa sa ginawang paglalarawan sa puso ng tao, kapag ka yan po ay matigas, kahit anong binhi ang ihasik mo dyan, hindi po, pag hindi nakapenetrate, wala pong magiging bunga po yan. Hindi po tutubo yan. So, kaya po itong pinag-uusapan natin, ang sagot sa tanong na ba't ang tagal-tagal ko na po? Ba't ang tagal-tagal na po niya? Ba't ang tagal-tagal na po? Mga hindi nagpapaturo. 'Di ba? Kasi hindi nyo po may avoid sa mga churches, mga kapatid, meron pong katitisuran, meron pong mga pag-uugaling hindi maganda, meron pagkakaiba-iba ng personalidad, kaya nga tinuruan tayo na sa Panginoon tayo tumingin In the first place, ang gawain, hindi naman doon sa mga taong katitisura natin Ang gawain po, gawain ng Diyos yan. Ang tagal nang itinuro sa atin yan. Pero marami po, nagbabatay pa rin ng mga desisyon sa kung saan lihis doon sa itinuro po ng Panginoon. 'Di ba? Lagi natin sinasabi, looking unto Jesus, looking unto Jesus, looking unto Jesus. Pero natuto ba tayo, mga kapatid? And sometimes, ang nagiging problema, pinaaalalahanan ka na, sinasabihan na po tayo, pero hindi pa rin po natin. 'Di ba? Binibigyan ng pagpapahalaga. Kumbaga, pinatigas na ang puso natin. Ako po ay magkakamali, ikaw ay magkakamali, lahat ng totoong Kristiyano nahandoon sa posibilidad na magkamali at ang mga pagkakamali na yan, ang dapat, yung kaalaman at kaisipan na tayo po'y nagkakamali, that should lead us doon sa idea na we need to be teachable and we need to be tender-hearted sapagkat kung tayo po na alam na nating nagkakamali tayo pero hindi po tayo willing magpaturo at hindi po natin lalambutan ng ating puso, yun ang problema. Kasi yung magkamali, hindi nakapagtataka yan because we are still human. Meron pa rin tayong old nature na kapag ka nadadaig nito yung new nature natin, sasablay at magkakamali po tayo So yung pagkakamali, bahagi po yan ng katotohanan ng buhay natin bilang Kristiyano. Hindi lang dapat habitual, pero it's a fact that even though we are believers already, there is still a tendency and there is still possibility for us to commit mistakes and to commit sin. Possible pa rin po yan. Kaya nga ang turuan hindi dapat natatapos. So importante po na tayo po ay may malambot na puso. So ang pagkakaroon ng tender heart ay importante na makita natin na benepisyo po yan. Ang laki-laking tulong. Nagkakamali ako, pero dahil teachable ako, matututo ko. Nagkakamali ako dahil malambot ang puso ko, bukas ang puso ko, matututo ako. 'Di ba? Mga kapatid, huwag tayong makinig lang. Kundi talagang, kumbaga, siguro ang isang magandang term natin dito, yung internalizing. Yung kapag kami sinabi sa atin, medyo, ayan, papasok po kasi tayo sa pangatlong puntos natin So, importante po na tayo ay teachable, importante po na tayo po ay tender-hearted, at importante rin po na tayo ay thinker. Be a thinker. 'Di ba?
So, be a learner by being teachable, 'di ba? By being, tender-hearted, and by being a thinker. Yung bang kanina po, ang pinag-uusapan natin doon sa teachable, yung reception. 'Di ba? Doon po sa idea ng tender-hearted, mga kapatid, yung bang, 'di ba, yung maging bukas ang puso natin. So, importante na makinig. Importante po na isa puso. Importante rin po na mag-isip. 'Di ba? Be a thinker. Ang aking naging discipler, si Preacher Lindon, ang kanyang account, 'di ba, sa FB, sa Messenger, Deep Thinker. Alam niyo po ba na kaya po niya nilagay yung deep thinker na 'yon? Kasi pinag-isipan niya po 'yon. He is a thinker, mga kapatid. And I believe it is good to develop that attitude also. Don't just listen. 'Di ba? Huwag kang makinig lang. Isipin nating mabuti. Dito naman, ang gusto kong pansinin po natin, tingnan niyo po yung sabi ng talata po natin, mga kapatid, sa verses 4 and 5. Verses 4 and 5. Ito po. If thou seekest her as silver, and searchest for her as for hid treasures, then shalt thou understand the fear of the Lord, and find the knowledge of God. So, dito po, importante na ang isang Kristiyano nag-iisip. Kaya lang, bantayan po natin yung isipan natin. Kasi minsan, mas nagdudwell tayo doon sa negative. Yung idea ko po ng pagiging thinker dito, halimbawa, yung magulang mo, pinagalitan ka. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, tama yung pagpapagalit ng magulang mo sa iyo eh. Pero matututo ka pa rin eh. Bakit? Kasi imperfect naman yung magulang mo. Pag nag-isip ka, isipin mo, bakit ba niya ako kailangang pagalitan? Gusto lang ba niya ako talagang paluin? Gusto lang ba niya ako talagang saktan? Gusto lang ba niya ako talagang sigawan? Okay? So pag nag-isip ka, nagkamali siya. Pero ang totoo nun, ang intensyon niya. So the same thing that I am applying in my life as a pastor, bilang nagpapastor po. Hindi po right away may judgment tayo sa tao. Maganda rin po na sa pagkakatuto, thinker din po tayo. May sinabi po sa atin, may tinuro po sa atin. And you know what? Hindi po tayo dapat nasisiyahan na nakikinig lang. Maganda po, search the scriptures if those things were so. And then, here is the exact statement of King Solomon. Sabi niya sa verse number 4, if thou seekest her as silver. Kumbaga, wisdom ang pinag-uusapan natin. At doon sa wisdom, pasok na po yung knowledge and understanding. It is good to have knowledge, but you need to understand knowledge. And then, if you will understand knowledge and apply it, that's wisdom. Yun po yun. So, kaya po yung kaalaman na walang aplikasyon, knowledge lang po yun. Ang wisdom po is the application of knowledge. If we will put into practice knowledge and understanding, that is wisdom. So, kaya marami po may alam, pero hindi marunong. Tama ba yun, deep thinker? Diba? May mga ganun eh. May alam, pero not necessarily marunong. Diba? Kasi ang karunungan ay ang aplikasyon ng ating pong natutunan. Ang tagal-tagal mo nang umattend sa church at nakakarinig ng preaching na huwag pabayaan ng pagtitipon. Hanggang ngayon, pinababayaan mo pa rin. Ang tanong, natuto ka ba? Okay? Ang Sunday School ay aralan ng salita ng Diyos. Hanggang ngayon, talagang hindi mo pa rin intensyon na umattend ng Sunday School at iniiwasan mo ang Sunday School. Ang tanong, natuto ka ba talaga? Ang tanong, malambot ba talaga puso mo? Ang tanong, teachable ka ba talaga? So kaya mga kapatid, mga minamahal, ang aking pong encouragement sa bawat isa sa atin para tayo po'y magbenepisyo spiritually and then ma-enjoy po natin ating Christian life, be a learner. Pero para maging learner po tayo, kailangan po, teachable tayo, tender-hearted tayo, at saka dapat thinker po tayo, mga kapatid. Nag-iisip po tayo.
Dapat yung isang tao na totoo pong gustong matuto, kumbaga, seeks for wisdom. Ibig sabihin, yung pong ating pong binibigyang pansin, yung karunungan, yung bang matututunan natin sa bawat mga sitwasyon, sa bawat sinasabi. Hindi tayo dapat passive, dapat proactive po tayo. Dapat diligent tayo in seeking. Dapat, di ba, deep tayo in searching. Ayan. So, di ba? Diligent in seeking, deep in searching. So, napakaganda po niyan. Devoted in studying. Ayan. Di ba? Para tayo po ay matuto, kailangan thinker po tayo. So, kailangan diligently, di ba, seek for wisdom. So, kailangan deeply search. Kailangan po mga kapatid, devotedly study. Yan po ang importante sa atin bilang mga tunay na Kristiyano. Ang atin pong dapat maintindihan, ang karunungan po, ito ay nakakamtan ng mga tao. Siguro po, ang magandang i-consider natin, yung Word of God. Diba? Yung Word of God, kailangan tama ang attitude mo dyan eh. Hindi po pwedeng ikaw ang magdidikta sa Word of God. Hindi po pwedeng ikaw ang magpapaliwanag sa gusto mong kapaliwanagan sa salita ng Panginoon. And then, maganda rin po mga kapatid, na sa ating pong pag-aaral, di ba, talagang iniisip nating mabuti. Kaya yung imaginations, mahalaga rin po yan eh, as long na tama eh. Halimbawa po, bakit niya sinabi to? Ano talaga ang gusto ng Diyos na maintindihan ko dito, na matutunan ko dito, na ia-apply ko dito? Sa ministry po, halimbawa, like sa church, hindi po pwedeng ngayon maganda ang bilang mo, sasabihin mo, growing church na po tayo. No! Ang dami pong kulto eh, pero ang dami pong attendance. Hindi po yun ang sukatan ng growth. Ang sukatan po ng growth, yung as individual, learning talaga yung mga tao. So, yun po yun mga kapatid. And then, hindi ko naman pinag-aaway yung quantity at saka yung quality. Pero kapag ka-quantity without quality, pangit po yun. Ngayon, malalabasin naman natin quality na bagsak sa quantity kasi ang magandang quality, magpuproduce dapat ng maayos na quantity. Hindi po ba? So, kaya mga kapatid, diligently seek, deeply search, devotedly study. So, dapat po, ganun tayo. Diba? So, pwedeng another point so ito. Yun po ang kagandahan. Yan po ang natutunan ko po sa akin pong pastor, kay Pastor George Claridades, na lagit-lagi po sa amin pong pangangaral, don't just preach. Isipin mo yung ipinipreach mo. At ang gustong-gusto kong sinabi niya, don't just preach because you just want to preach. Preach because you have something to preach. And then, ang isang problema minsan sa preacher, nagpipreach ng knowledge pero hindi wisdom. Because the people will not completely listen lalo na kapag habang nagsasalita ka, alam nila na yung sinasabi mo, ikaw mismo kontrang-kontra sa buhay mo yon. So kaya nga, importante po talaga na tayo mismo, doer tayo nung ating pong isinishare. Napakahalaga po. Sabi nga ni Paul kay Timothy, di ba? Consider what I say, and the Lord will give thee understanding. Kumbaga, isipin mo yung sinasabi ko at ipapaunawa ng Diyos sa iyo yan. Ang maganda pong mga kapatid, ang magandang attitude sa usapan po ng ating pagiging Kristiyano, yung open ka for learning, teachable, and then tender-hearted. And para sa akin, ang natututo, yung bang talagang iniisip niya. Halimbawa, preaching. Be a thinker, mga kapatid. Attend ka ng church. Pwede bang umattend ka ng church tapos ang preaching para sa katabi mo? Para sa katabi mo lang? Kasi for sure, para sa katabi mo rin yan.
Pero kapag ang attitude natin, pagka uma-attend tayo is just to attend, ano po yun? Mababaw po yun. Okay, we need to attend for us to listen and to hear the message so that we may apply that message in our lives. Yun ang purpose. Kaya dapat aware ka na pag a-attend ka for sure, kakausapin ako ng Diyos. Oho. Kaya lang, ibang usapan po yung pag umattend ako, ang thinking natin, thinker ka kasi. Pag umattend ako, patatamaan na naman ako ni pastor. Patatamaan na naman ako ng preacher. Yun po, actually, naintindihan ko dahil marami pong mga pastor, imbis na mag-devote, may mga mangangaral po, hindi naman marami, may mga mangangaral po, imbis na maging focus is just to preach the word, minsan po, ang nasa isip niya, yung mga ginagawa ng mga tao, and then, inaatake niya sa preaching. Kaya less po yung pong impact kasi po ang nararamdaman ng Panginoon ng mga tao hindi yung tama ng salita ng Diyos sa kanila. Ang nararamdaman nila yung patama. 'Di ba? So kailanman yung patamaan mo ang tao, mali po 'yan. So para po ang gusto mo tumama, edi ipingaral mo lang, i-preach mo lang ang salita ng Diyos. Mga kapatid, hihigit pa ba tayo sa salita ng Diyos? Mas may kapangyarihan po yun. Garantisado po yun. Pag word of God ang kumilos, naku, conviction po yan. Pero kapag kapatama, yung pong diskarte ng mga ngaralang kumilos, rebellion po yan, mga kapatid. So, kaya importante po na sa ating pong buhay bilang Kristiyano, itatak natin I must be a learner. I should be a learner. Dapat akong maging learner. 'Di ba? Dapat akong matuto, dapat willing akong matuto. At ang katibayan nito at ang marka nito, teachable ka. Ang marka nito, tender-hearted ka. Ang marka nito, thinker ka. So dapat talagang pag may itinuturo, pag-iisipan nating mabuti. Balikan natin, discernment, decision, and dealings. I-apply nating lahat yan. Wisdom. Kung tayo po'y naging teachable, titiyakin ko po mga kapatid, magiging sharp ang ating discernment. Magiging sure ang ating decision. Magiging safe ang ating dealings. Naku, pambihira. Pastor Norman, kung nandyan ka, pakinote mo nga ito. Ano ba yung sinabi ko? Ang ganda nun eh. Di po ba? Pagka tayo po, mga kapatid, ay naging teachable, tender-hearted, and thinker, ang mangyayari sa atin, magiging, ano po yung una ko? Sharp yung ating discernment. Magiging sure ang ating decision. At magiging safe ang ating dealings. Okay? Ang ganda, di po ba? So, kapag tayo po, yung tipo nung natututo, ang nangyayari po sa atin, tumatalas yung discernment natin. Tapos ikalawa, nagiging sure yung decision natin. At nagiging safe yung dealings natin. Wow! Ang ganda po nun. So, i-develop ka pa po yan. Kasi, I just want to tell you the truth. Ano po? Because every day, kailangan po natin. Kaya yun po yung kagandahan naman na natutunan namin, yung bang idea po na yung salita ng Diyos, minsan kasi pag nakahiga ka na, pagka po yung salita ng Diyos, medyo nakatatak na po dyan sa isip natin na kapag di-develop ka ng message. Daming outline. Tayo yung ganyan mag-usap, tinker eh. Yung kapag may mga sharing time tayo, di ba, nakaka-form tayo. And then, that is the good thing about this training. I can say, di ba, yan, si Ma'am Melda, nandito po. Si Ma'am Melda, nandito. Di po ba, Ma'am? Yun po yung nagiging particular eh. Kaya ang sarap talaga ng salita ng Diyos. Nagtataka lang po ako na may mga preachings po na yung pong nangangaral, gusto pang magsabi ng mga gusto niyang sabihin, samantalang yung salita ng Diyos, yan po, punong-puno po yan. Nag-uumapaw nga po mga kapatid eh. Naku, gusto ko po itong tumakbo sa isip ko na ito. Di ba? Na yung tao na teachable, tender-hearted, at saka thinker, nagiging sharp ang kanyang discernment, nagiging sure ang kanyang decision, at nagiging safe ang kanyang dealings. Wow! Blessing. Kita nyo po, nagtuturo ako, pero nabe-bless din po ako sa inilalagay ng Diyos, sa aking pong mind, sa aking pong heart. So, be a learner. Huwag pong mataas, huwag mayabang. Masarap po, laging willing pa rin na magpaturo.
Dapat malambot pa rin po ang puso. Dapat nag-iisip, mga kapatid. Yan po, ito na may payong nagmamalasakit lang. Kasi lugi tayo, mga kapatid eh. Lugi tayo kapag ayaw na tayong magpaturo. Lugi po tayo kapag matigas na ang ating puso. At lugi tayo kapag hindi tayo nag-iisip, mga kapatid. So kaya I hope and I pray na muli po nating babalikan tong ating pinag-aralan ngayon at medyo iugnay nyo po sa buhay natin, mga kapatid. Iugnay po natin. May mga nangyari na sa buhay natin. Kung teachable ka, matututo ka eh. Diba? Kung malambot ang puso mo, kung nag-iisip ka, matututo po tayo. Mga kapatid, mga minamahal, sa experience, matututo tayo eh. Marami po. Nako, uulan po tayo ng mga at hahaba po tayo. Areglado na po yon. Be a learner. Okay? Paano mangyayari yan? Number 1, be teachable. Number 2, be tender-hearted. Number 3, be a thinker. Be a thinker. Diba? Magpaturo, magmalambot na puso, at mag-isip-isip. 1, 2, 3. Alright? So, anong dapat? Diligent in seeking. Deep in searching. Devoted in studying. Naku, ang sarap pong balik-balikan ngayon to. Kasi pwede po naming i-ano pa uli ito, i-develop pa ng gusto at paghiwa-hiwalayin po yung mga tumakbo sa isip. Yung po ang dahilan kung bakit sabi ni Tinker, daming outline. In fact, nagdagdag pa siya. Ano ba yung dinagdag mo? Dutiful ba yun? Diba? Dutiful in survey. So, sige po. At I hope and I pray na tayo po'y napagpalang muli, natutong muli, dito po sa ating naging pagsasalo-salo. Okay? So, kaya ngayon po mga kapatid, mag-pray po tayo at ating pong pag-isipang mabuti ang ating pong tinalakay ngayon. Babalikan ko po yung ating theme song pagkatapos po ng prayer at konting shoutout. Pagkatapos doon, paalaman muna pong muli tayong pansamantala at makita-kita na lang po tayo, Lord willing, doon po sa pagkakataong makapagsasalo-salo. Let us pray. Aming dakilang Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sapagkat walang isa man sa amin dito na kung magpapakatotoo, magsasabing hindi namin kailangan tong message. We all need this message, oh God. And thank you. Thank you for your wisdom. Thank you for your word, Heavenly Father. I pray na ang amin pong natalakay na ito ay mapakinabangan po namin sa positibong larangan ng aming buhay. Lord, kailangan po naming patuloy na matuto. Kaya willing po kami na maturuan at ang aming pong puso ay bukas at gusto po naming tumalas ang aming pong kaisipan, kaalaman at gusto rin po naming maging tiyak ang aming desisyon at maging maayos ang dealings namin sa mga tao na nakakasalamuha po namin. Lord, I pray that you will give us grace para po ma-i-apply po namin ang message na ito sa aming mga buhay. Muli po, salamat sa pagpapala ng Believer's Breakfast. Salamat sa pagpapala sa ministry na ito. And I pray, O Father, that you will continue to bless this ministry and all the viewers, Heavenly Father. Thank you so much. We praise you, Lord. We thank you, Lord. We honor you, Lord. In Jesus' most precious name. Amen. Amen. Praise the Lord. Na-bless po ba kayo mga kapatid?